Laking gulat ng isang macho dancer nang biglang may bata na lumapit sa kanya at saka siya sinigawan. Na daddy, anong ginagawa mo? Pinapaiyak mo si mommy. Pero bakit kaya hindi niya kilala ang dalawang bata? Wala kang maalala? Hindi mo rin maalala kahit ang pangalan mo? Kulat na tanong ng isang babae kay Warren nang magising ang lalaki sa ilang araw nitong pagkawala ng malay. Sa isang lugar sa Laguna ay may mag-asawang kumupkop sa isang lalaking nagngangalang Warren. Nalaman ng mag-asawa ang pangalan nito sa pamamagitan ng national ID ng lalaki. Lahat ng mga importanteng dokumento ay tinignan din ng mag-asawa. Ganun ba? Ani mo inagalak ang lalaki na nagngangalang Berno nang malaman na hindi nakakaalala ng kahit na ano ang lalaking tinulungan nila. Nagkatinginan pa ang mag-asawa at kapwang napangiti. Napahawak sa kanyang sentido si Warren at mas lalo lamang sumasakit ang kanyang ulo sa tuwing pinipilit niya ang sariling makaalala. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Warren. Warren ang pangalan mo. At ako naman si ate mo. Pamilya mo kami. Pag-uudyok ni Gina, ang asawa ni Berno. Habang masayang hinihimas ang likod ni Warren. Isang himala, nakaligtas sa ganoong klaseng aksidente. Mabuti na lamang at kaagad naming nabalitaan ang nangyari sa iyo at nadala ka namin kaagad sa ospital. Tumingala si Warren at sa mag-asawa. Pero kahit kaunting lukso ng dugo, wala siyang maramdaman kay Gina. Napabuntong hininga na nga lamang si Warren at nagtanong, "Anong trabaho ko? May pinagkakakitaan ba ako? At higit sa lahat, may sarili ba akong pamilya o wala?" Sunod-sunod pa na tanong ni Warren. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ang totoo'y hindi magkadugo sina Warren at Gina. Bukal sa loob ang naging pagtulong ni na Berno at Gina kay Warren. Ngunit nang mapag-alaman na hindi makaalala si Warren ay nagkasundo ang mga to na magsinungaling. Matangkad, matipuno at moreno kung ilarawan si Warren. Mga tipikal na paglalarawan sa mga sikat na modelo. Ang mag-asawa ay may pinapatakbong negosyo kung saan nangongolekta sila ng mga macho dancers para kumita. At sa madaling salita, nakitaan nila ng potensyal si Warren. Sigurado ang mga to nakikita sila ng limpak-limpak na salapi nang dahil kay Warren. Ang pagiging macho dancer ang hanap buhay mo, Warren. Ilang taon ka na sa trabahong yan at ako ang manager mo. Sa maamong ani ni Gina. Kung kaya't kailangan mong magpahinga kung gusto mong bumalik sa normal mong buhay. Habang walang maalala si Warren ay may isang babaeng alalang-alala sa naging aksidente at kasalukuyang hinahanap ang katawan ni Warren. Ito'y walang iba kundi si Rosa, ang nobya at ina ng kambal nilang anak ni Warren. Ano? Hanggang ngayon wala pa ring balita? Boyfriend ko po ang pinag-uusapan natin dito at hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita ang katawan niya. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Kayong hindi pa naman nakikita ang kanyang katawan. Naiinis at alalang-alala na litanya ni Rosa habang kaharap ang mga pulis. Kasalukuyang nasa presinto ang babae para asikasuhin ang kaso patungkol kay Warren. Mommy, wag ka na pong umiyak. Malungkot na sabad ng isang batang babae na nagngangalang si Alexa at niyakap ang kanyang ina. Sa ginawa ng bata ay mas lalong tumangis si Rosa. Gagawin namin ang lahat para magkaroon ng progress ang kaso na to. Ma'am, hindi po kami titigil. Ani ng isang officer kay Rosa. Rosa, umuwi na muna tayo. Kailangan mong magpahinga. Ilang gabi ka nang hindi natutulog. Sabi ng katulong ni Rosa na si Flora na siya ring tagapagbantay ng kambal. Mommy, let's go home. Sabi ni Mami Flora, hindi ka raw po nag-eat kaninang umaga. Hindi pa sabi mo po bad sa health ang hindi po pagkain ng breakfast? Malungkot na saad ng lalaking kambal na si Alexis na hinihila ang dress ni Rosa. Bumuntong hininga si Rosa at walang ibang nagawa dahil lang umuwi ang gusto ng kanyang mga anak. Dahil kung siya ang magdedesisyon, hindi siya aalis sa presinto nang hindi nalalaman kung nasan si Warren ngayon. Ilang buwan na ang lumipas simula nang may mangyari
Na aksidente subalit palaisipan sa lahat ang pagkawala ni Warren. Ilang gabi na hindi makatulog si Rosa at nawawala na rin siya ng oras sa kambal. Ayoko na kay Daddy. Ayoko na sa kanya, pinapaiyak na si Mommy. Nakabusangot na sabi ni Alexa habang sila'y kumakain sa pagkainan. Alexa, huwag kang magalit sa daddy mo, okay? Maghintay na lang tayo at baka bukas ay may balita na patungkol sa kanya. Pagsasaway ni Rosa sa kambal, nasasaktan sa katotohanan na nagtatanim ng galit ang kambal sa kanilang ama. Sa napakaraming pagkakataon ay nauhuli ng kambal na umiiyak si Rosa. Kanila ring natuklasan ang pagkawala ng gana ni Rosa sa pagkain kaya ang kaunting hinanakit ng kambal sa kanilang ama ay unti-unting lumalaki. Mommy, kung love po tayo ni Daddy, hindi niya po tayo iiwan. Palagi ka na lang pong umiiyak dahil sa kanya. He is a bad person, hindi ba masamang magpaiyak? Nakabusangot na litanya ni Alexis. Ay, naging matunog na lamang ang pagbuntong hininga ni Flora. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga sinasabi ng mga bata, ma'am. Bata pa sila at hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. At hindi pa po sila aware sa mga nangyayari. Tumango na lamang si Rosa at malungkot na nagbaba ng tingin. Humihiling na sana ay bumalik na si Warren nang sa gayon ay matuloy na ang kanilang kasal. Wala akong maalala sa ganoong trabaho. Hindi ko alam kung papaano. Samantalang nalilitong pag-amin naman ni Warren kay Gina. Ilang buwan nang lumipas matapos magising si Warren at lahat ng mga katanungan niya patungkol sa sarili ay itinatanong niya kay Gina. Ganun ba? Natural lang na hindi mo maalala kung papaano. Huwag kang mag-alala. Marami ka namang kasama sa iyong trabaho at uutusan ko silang turuan ka. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni Gina. Hindi na siya makapaghintay pa sa pag-unlad ng kanilang kita sa oras na magsimula sa pagtatrabaho si Warren. Lumipas ang ilang linggo nang tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Warren. Sa loob ng 3 buwan ay nag-ensayo rin to para sa kanyang gagawin mamayang gabi. Mamayang gabi na magsisimula ang kanyang pagiging macho dancer. Handa ka na ba para mamaya? Kailangan mong alagaan ang katawan mo at iwasang magkasugat dahil haharap ka sa maraming babae. Paalalang muli ni Gina kay Warren. Oo ate, tatandaan ko lahat ng mga paalala nyo ni Kuya Berno. Sagot naman ni Warren at walang kaalam-alam sa totoong nangyayari. Suot ang napakaiksing boxer shorts at walang suot na pangitaas. Nagsimula na nga sa pagsayaw at paggiling si Warren kasamang 3 performers. Minu-minuto ay nadadagdagan ng mga babae ang pwesto nila dahil yon kay Warren. Anong pangalan nung nasa gitna? Nanonood ba ako ng billboard ngayon? Tignan mo ang katawan, girl! Ilan lang yan sa mga naging komento ng kababaihan patungkol kay Warren. Hindi rin kaduda-duda dahil talagang nangingibabaw ang pagiging magandang lalaki ni Warren. Matangkad naman ng ibang dancers pero mas matangkad at mas maskulado pa rin si Warren. Ayaw namin sa'yo. Ang pangit-pangit ng ugali mo, bad kang tao. Sigaw ng isang bata na nagpatigil sa mga macho dancer sa pagsasayaw. Lumipat ang atensyon ng lahat sa magkambal na masama ang tingin kay Warren. Ang batang unang sumigaw ay si Alexa na panay ang irap kay Warren. Napaturo naman si Warren sa kanyang sarili at nagpalingalinga para siguraduhin na sa kanya nakatingin ang kambal. Huwag ka nang bumalik sa bahay, pinapaiyak mo si Mommy. Ayaw na namin sa'yo. Segunda naman ng isa pa sa mga kambal na si Alexis na nakakuyom ang maliliit nitong kamao. Napaubo naman si Warren habang nanlalaki ang mata sa mga sumisigaw. Ano raw? Gulat na tanong ni Warren sa kanyang mga kasama. Pre, kasi simula mo lang ngayon mag-perform ah. May basher ka na? Natatawang biro ng isang macho dancer. Napapangitan siguro sa'yo pre. Napangiwi na lamang si Warren at napakamot sa sariling ulo. Bago ito mangyari, nagsimula ang lahat sa simpleng usapan ni na Rosa at ang isang caller. Totoo ba yan? May nakita kayong kamukha ni Warren?
Please sabihin mo sa akin ang eksaktong address. Nasasabik na sigaw naman ni Rosa nang malaman na may update na patungkol kay Warren sa isang bar katabi ng Sunshine Mall. Habang seryosong nagsasalita si Rosa, seryoso ring nakikinig ang kambal na parehong nakanguso. Nagkatinginan lamang ang mga to at nagkaroon ng plano. Ano? Bakit hindi ko pa siya pwedeng puntahan ngayon? Okay, officer. Masusunod po. Pero salamat talaga sa balita, matutuwa sigurado tong kambal. Sa susunod ko na lamang kikitain si Warren kagaya na lamang ng utos niyo. Dagdag pa, nasabi ni Rosa. Tumaas naman ang manipis na kilay ni Alexa habang nakabaling sa kanyang kambal ang sinabi. Masaya ka ba sa balita? Ako kasi hindi. Naikuyom naman ni Alexis ang kanyang maliliit na kamo at sunod-sunod na tumango sa sinabi ni Alexa at sumang-ayon. Bad siyang tao. Pinapaiyak niya si Mommy gabi-gabi. Hindi natin siya bati. Dahil nabalitaan ko na buhay at nasa mabuting kondisyon ng daddy niyo, magsha-shopping tayo. Masayang balita ni Rosa, ang mga mata ay galak na galak. Nag-uumapaw sa saya ang dibdib ni Rosa. Kahit na hindi pa niya maaaring makaharap si Warren, bagaman ganon masayang-masaya pa rin ang babae. Sang mall tayo, Mommy? Sa Sunshine Mall po ba? Tanong kagad ni Alexa. Tumango kagad si Rosa. Yes, pero hindi na muna ako makakasama dahil kailangan ko munang mag-work. Si Mami Flora ang magbabantay sa inyo kaya behave lang kayo lalo na at paggabi na. Bili naman ang kanilang ina na si Rosa. Ngumuso na lamang ang kambal at bumaling sa isa't isa at nakabuo na nga ng plano ang dalawa. Magpapasalon na lang din ako ha. Madali lang naman to at pagkatapos, kakain na tayo ng Jollibee. Paalala ni Flora sa kambal. Mami, pwedeng sa Jollibee na kami mag-wait. Promise, magbe-behave po kami ni Alexis doon. Pangungumbinsi ni Alexa na kanina pa may binabalak. At dahil sa nakasanayan na nila noon pa na maghintay sa Jollibee, kaagad naman nilang napapayag ang kanilang yaya na si Flora. Tara, wala si Mami. Anunsyo ni Alexa kay Alexis at mabilis na tumakbo ang dalawa at lumabas ng mall. Hindi sila sinita ng guard dahil wais ang kambal. Sumasabay sila sa mga lumalabas ng mall para hindi magkinala ang guard. Huwag tayong magtagal roon para hindi tayo mahuli at para makabalik tayo bukas. Pangangaral ni Alexis at tumango lang si Alexa. At yun nga ang nangyari dahilan kung bakit nga sila napunta sa club kung saan nagmamacho dancer si Warren. Ang pangit ang suit mo, hindi bagay sa'yo. Nag-aalborotong sigaw naman ang isa sa mga kambal na si Alexa. Napangangan na lamang si Warren at napatanong sa sarili kung ano ang ginagawa niyang karasan para magalit sa kanya ang kambal. Bakit nandito ang mga yan? Ang cute nila. Nasaan ba ang mga magulang nila? Komento ng isang babaeng tagapanood habang namamangha sa kagwapuhan at kagandahan ng kambal. Hindi mo naman sila anak, di ba pre? Natatawang tanong ng isa pang macho dancer kay Warren. The fudge pre, wala akong anak, wala nga akong girlfriend eh. Anak pa kaya? Nakangiwi pa ring pinagmamasdan ni Warren ang kambal. Hindi nga lang nagtatagal ang tingin niya dahil matalim talaga kung tumitig ang mga to sa kanya na para bang may malalim talaga siyang kasalanan. Sa tingin niyo, ano kayang kasalanan ko sa kanila? Tanong pa ni Warren sa mga kasamahan. Wala akong ideya pre. Hindi mo naman ata ninakawan ng pamilya nila noon, di ba? Pabirong tanong pa ng isa. Wag na nga nating isipin, tara. Ituloy natin ang performance. Mas dumadami ng babae. Mamaya ka na lang magtaka at magtanong. Saad naman ang mga kasama ni Warren. Muling tumugtog ang isang musika at nagpatuloy lang si Warren. Muling nakatanggap si Warren ng iilang papuri maliban lamang talaga sa kambal na masamang masama pa rin ang tingin sa kanya. Tara na, baka mahuli tayo ni Yaya Flora. Bulong naman ni Alexis kay Alexa at busangot na lumabas ang kambal dahil hindi bata kung umasta. Pinagtitinginan tuloy sila ng marami. Ang iba pa ay natatawa nga. At habang nasa labas na nga sila, maghanap na lang kaya tayo ng bagong daddy. Gusto ko na ata ng bagong daddy.
Tignan mo nga, habang umiiyak si Mami, nagpapakita siya ng katawan dun. Tapos nagsasasayaw na parang wala pa siyang naaalala. Pagmamaktol ni Alexa nang makabalik na sila, nang kambal niyang si Alexis sa Jollibee. Ang totoo, mas lalong nainis si Alexa kay Warren dahil hindi sila pinansin ng lalaki kanina. Ni hindi may nito lumapit at hindi rin sila kinausap kahit saglit. Kalitin ba si Daddy sa atin? Hindi niya tayo pinansin eh. Nanliit pa ang mga mata ni Alexis habang tinatanong yun. Nalilito. At bakit ganun nga talaga yung suot niya? Wala na ba siyang ibang shorts? Sobrang ikli naman nun. Parang nakikita na yung pututoy niya eh. Ngumuso naman si Alexa, mas lalo ring napaisip. Nagpatuloy sa pag-uusap ang kambal at pareho na sila na ninanais ngayon. Ito ay maghanap ng panibago daw na daddy dahil ayaw na nila kay Warren. Napagkasunduan din ng kambal na ilihim ang kanilang ginawa sa kanilang Mami Rosa at Mami Flora. Sa kabilang dako ay masayang masaya naman si Warren sa kanyang kinita para sa gabing yun. Hindi niya akalaing ganito pala ang kita sa pagiging macho dancer. Sapat na ba para sa iyo ang sweldo mo para sa gabing to, Warren? Sabihin mo lang at dadagdagan namin. Tila nagagalak naman na ika ni Gina, ang pinakamasayang manager sa balat ng lupa dahil sa laki ng kanilang kinita ngayong gabi. Sa loob ng ilang taon na pagiging manager ay ito ang unang beses na nagkaroon sila ng ganito kalaking kita. Higit na po ito sa sapat, ate, salamat dito. Sabi na lamang ni Warren. Kinabukasan naging abala si Rosa sa pag-alam sa iba pang impormasyon patungkol kay Warren. Napag-alaman niyang mag-asawa ang kumupkop kay Warren at ang mga to ang nagdala kay Warren sa ospital. Ngunit ang malaman ni Rosa, ang patungkol sa trabaho ng lalaki tumigil ang kanyang mundo. Sino ba naman kasing mag-aakala na ang susunod na tagapagmana ng isang kumpanya ay magiging isang macho dancer? Alam kong sabik ka ng tanungin at kausapin siya pero kailangan nating magdahan-dahan dahil tayo pa lamang ang nakakaalam dito at wala pang balita ang mga pulis. Paalala ng detective na hinire ni Rosa para suyurin ang mundo, mahagilap lamang si Warren. For Pete's sake, Warren, bakit naging ganyan ang trabaho mo? Bakit ka naging isang macho dancer? Nag-aalalang bulong ni Rosa sa hangin at nakaramdam ng ines habang iniisip ang napakaraming babaeng nakakapanood sa katawan ni Warren. Iniisip niya pa lamang to, nag-uumapaw na ang selos sa kanyang sistema. Bago sumapit ang gabi, muling nagplano ang kambal. Pinilit nilang muli ang kanilang Mami Flora na mag-Jollibee. Inuto ng kambal ang kanilang mommy sa pamamagitan ng pagsasabing hindi bumagay sa babae ang bago nitong hairstyle. Sinasabi ko na nga be, hindi talaga ako komportable sa ganitong gupit. Pangihinayang ng kasambahin nila na si Flora. Kumakagat sa palusot ng kambal. Maiwan ko na muna kayo saglit ha. Huwag kayong pumunta kung saan-saan. Opo, yaya. Magiliw na sagot naman ni Alexis. Kagad tumungo ang kambal sa kinaroroonan ni Warren. Sa kabilang banda kasalukuyang nagpa-perform si Warren at mga kasama niya. Tilirito tilido ng mga babae. Marami pa ang lumalapit kay Warren, mahawakan lamang lalaki. Lumalayo naman si Warren dahil hindi niya gustong may humahawak sa kanya. Tanging pagsasayaw lang talaga ang natitiis niyang gawin. Bakit ka sumasayaw dyan? Bakit nagagawa mong maging happy habang pinapaiyak mo naman si Mommy? I hate you! Sabi ulit na Alexis. Anong ginagawa ng mga bata na to? At ano namang kinalaman ko sa mami nila? Ang pumasok sa isipan ni Warren nang palingan niya ang mga bata. Nasaan ba ang mga magulang nito? At hinahayaan lang na pumunta sa ganitong lugar. Delikado. Sa hindi malamang dahilan, nahiya si Warren sa ginagawa sa pagkakaalam na may mga batang nanonood sa kanya. Napapikit na lamang siya habang nagpa-perform at tiniis ang kanyang nararamdaman. Pre, wag mong sabihin na sa mga bata ka lang nahihiya. Natatawang tanong pa ng isang performer kay Warren ng break time nila. Nagpunas ng pawis si Warren at sinilip ang mga bata sa venue at nakitang seryosong nag-uusap ang mga to. Bumuntong hininga si Warren, hindi malaman ang gagawin. Ang mga tulad nila,
Hindi dapat nakakapanood ng ganitong performance. For Pete's sake, mga bata pa lang sila. Nag-aalalang wika ni Warren at hindi niya maatim na ganun ang pinapanood ng magiging anak niya in the future. Walang kamalay-malay na mga anak niya pala ang mga pinoproblema niya ngayon. Hindi kasi nagmana ang kambal kay Warren. Hawig na hawig ng kambal ang ina ng mga tong si Rosa na maputi at matambok ang mga pisngi. Sobrang layo sa kayumangging kutis ni Warren. Huwag mo na nga yang alalahanin, hindi mo naman sila anak. Komento ng isa niyang kasamahan. Pero napakamot na lamang ng ulo si Warren. Mamaya pakikiusapan ko si Ate Gina na lagyan ng guard ang lugar na to. Nang sa gayon hindi na makapasok ang ganoon kaliliit na mga bata. Nag-alala lang sa ni Warren. Habang abala at alalang-alala si Warren, ay inis na inis naman. Kabilang dako ang kambal na nag-uusap para sa susunod nilang plano. Marami pa sanang gustong gawin ng mga to, subalit limitado lang ang kanilang oras dahil siguradong malapit ang matapos ang ginagawa ng kanilang Mami Flora, ang kanilang yaya. Dahil hindi mo na kami pinapansin, mas lalong ayaw na ayaw rin namin sa'yo. Sigaw ni Alexis nang magpatuloy ang performance ng mga macho dancer. Napasaliap naman si Warren sa kanila at napailing na lamang. Huwag ka na ring umuwi sa bahay. Gusto na namin ng bagong daddy. Segunda pa ni Alexa. Malditang nagkibit balikat. Tara na Alexis, baka mahuli pa tayo ni Yaya Flora. Pinagmasdan ni Warren ang patakbong pagalis ng kambal at nakaramdam ng hinala na baka tumatakas lang ang kambal sa kanilang mga magulang. Makapunta lang dito at tawayin siya. Distracted si Warren dahil sa mga kambal. Na kahit wala ang mga to, nararamdaman pa rin niya ang galit ng kambal. May sakit ba ang mga yun? Tanong ni Warren sa sarili. Mukha naman silang malulisog pero bakit parang may sakit ang utak? Sad pa ni Warren sa sobrang pagtataka. Bago matapos ang araw, ay sinabi ni Warren sa kanyang Ate Gina ang patungkol sa pag-hire ng guard. Kaagad namang pumayag si Gina dahil good mood dito dahil sa laki ng kanyang kita dahil kay Warren. Mommy, gusto po ulit namin mag-mall ni Alexis bukas. Behave lang naman po kami sa Jollibee. Pagmamaktol ni Alexa nang sabihin ni Rosa na hindi sila makakapag-mall bukas. Siyempre ayaw yung mangyari ng kambal dahil may plano na sila para bukas. Kahit na straight ng 2 araw ang pagja-Jollibee nyo, hindi maganda sa kalusugan ang parating kumakain sa fast food o kahit sa labas. Pangaral pa ni Rosa sa mga bata. E di magpapa-aircon lang po kami sa Jollibee, Mommy. Basta po talaga bukas, Mommy. Promise po yan. Anong aircon? May aircon naman tayo rito eh. Natatawang ani pa ni Rosa at pinisil-pisil ang matatambok na pisngi ng kambal. Ngumuso lang ang mga to pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Please, Mommy! Pakiusap pa ni Alexa at ginawa ang kanyang makapangyarihan na move. Niyakap niya si Rosa at sunod-sunod na pinaghahalikan. Sige na nga, basta, last na bukas ha, kailangan yung magpahinga sa pagkain ng Jollibee. Mas healthy pa rin ang mga lutong bahay. Ang naging pagsuko ni Rosa na tuluyang bumigay sa panunuyo ng kanyang mga kambal. Hindi kasi talaga matiis ni Rosa ang kambal, lalo na't spoiled ang mga to kay Warren. Lahat ata ng mga gusto ng kambal, kagad binibigay ni Warren nang walang pag-alinlangan. Nang mahimbing nang natutulog ang kambal, ay nag-usap naman sina Flora at Rosa patungkol kay Warren. Kung nasa maayos ang kalagayan si Warren, bakit hindi niya man lang kami hinahanap ng kambal? Nagtatakang tanong pa ni Rosa kay Flora. Baka nagpapagaling pa lang. Alam mo naman ang boyfriend mong yun. Ayaw na ayaw nun na nakikita mo siyang may sakit. Ang naging sagot ni Flora na kagad namang nag-make sense kay Rosa. Sa wari ni Rosa ay baka yun nga ang dahilan. Isa sa mga ugali kasi ni Warren ay ang paglilihim sa mga bagay na alam ng lalaking ikakaproblema ni Rosa. Siya nga pala Flora, pakibantay ako sa kambal bukas ha.
Nagdududa ako sa mga kilos nila kanina eh. Ika pa ni Rosa. Nagdududa na kasi si Rosa sa mga galawan ng kambal. Bilang ina ng mga to, batid niya kung kailan nakakapanghinala ang kanyang mga anak. Napakunot noo si Yaya Flora. Ha? Bakit naman? May ginagawa bang kakaibang kambal? Nagtatakang tanong pa ni Flora. Hindi ko rin alam eh, pero kagaya ng mga nakasanayan ay magpasalon ka tapos balikan mo kaagad ang mga bata nang malaman natin ang totoong kinikilos nila. Magiging busy ako bukas dahil kailangan ko mag-overtime. Ikaw lang bahala sa kambal. Sad nga nito. Sa ikatlong performance ni Warren ay mas lalo pang dumagsa ang mga kababaihan sa club. Mas naging ganado si Warren sa pagsayaw nang maisip ang kikitain sa gabing ito. Bumaba ang tingin niya sa napakaiksing boxer shorts na suot at muling naalala ang nandidiring tingin ng kambal sa kanya. Sino ba yung hinihintay mo? Yung kambal ba? Tanong pa ng isang dancer kay Warren na magkaroon sila ng 5 minutong pahinga. Hinihintay ko lang ang guard na sinasabi ni Ate Gina. Hindi pa ata dumadating eh. Nag-aalala lang ako baka muling makapasok ang kambal. Napasuklay si Warren sa kanyang buhok na nabasa dahil sa sariling pawis. Huwag mong sabihin na takot ka sa mga basher mong yon. Pagbibiro pa ng isa. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi ng mga yon at madidistract ka lang talaga. Huwag kang magpa-apekto sa mga bata, pre. Ngumiwi lang si Warren dahil walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Ngayon, hindi naman siya takot sa mga bata. Hindi rin problema sa kanyang pagkakaroon ng batang hater. Hindi lang talaga nagiging maayos ang kanyang pagpe-perform dahil sa hindi malamang dahilan ay pakiramdam niya isang kasalanan ang sumayaw sa harap ng magkambal na yun. Damn! Kulat na napahakbang si Warren. Nang pagbalik niya sa stage, nakaharap na naman niya ang kambal na masama na naman ang tingin sa kanya as usual. Naiirita ako sa mukha niya, Alexis. Bulong ni Alexa sa kanyang kakambal. Isa siyang masamang tao dahil pinagtataksilan niya si Mommy. Ang dami-dami niyang babae oh. Tapos, ang saya-saya pa nila na pinapanood siya nagpa-perform ng giling-giling. Kaya dapat hindi na matuloy ang kasal nila. Mas mabait pa si Tito Ronald. Siya na lang sanang pakasalan ni Mommy. Pagsang-ayon naman ni Alexis sa kapatid. Huwag ka nang bumalik ng bahay. I hate you. Ang dami mong babae. Hindi ka naman ganito noon eh. Pinagtataksalan mo si Mommy. Malakas nasigaw ni Alexis at nakuha noon ang atensyon ng lahat. Lumakas ang bulong-bulungan at nagtaka sa pinagsasasabi ng kambal. Si Warren bang tinutukoy ng mga bata? May pamilya na pala si Warren? Yan lamang ang ilang komento ng kababaihan habang nakatingin sa kambal na pulang-pula dahil sa sobrang galit. Pre, sampalin mo nga akong totoo to. Tinawag ba naman akong taksil nila? Bulong pa ni Warren sa kanyang katabi at napamura naman si Warren nang pagsasampalin nga siya ng kasama niya. Ano bang problema mo? Nanlaki ang mata ni Warren nang napapatingin pa rin sa kambal. May amats ka ata pre, ikaw tong nag-utos na sampalin ka eh. Natatawang sagot naman ang kausap ni Warren. Hanggang sa wakas ay may isang guard ang akmang magpapalabas na sa mga bata. Hindi naman nakapagpigil si Warren at maayos na tumayo ang lalaki sabay lapit sa kambal. Napamura na lamang siya nang makita ang suot at nakaramdam ng hiya sa kambal dahil sa sariling suot. Bagaman ganoon ay nilapitan pa rin niya ang kambal upang matanong niya ito ng maayos. Nang biglang, Huwag kang lumapit sa amin. Ayaw na namin sa'yo. Nilolokoy mo lang si Mommy. Paiyak ng sigaw ni Alexa habang malalim naman ang tinginan nila ni Warren. Anong pangalan niyo? Bakit kayo nandito? Nasaan ba ang mga magulang niyo? Sunod-sunod na tanong ni Warren sa kambal na inirapan lang siya. Sige, ganito na lang. Anong ginagawa niyo rito? Hindi muling sumagot ang kambal, kaya malalim na napabuntong hininga si Warren. Alam niyo bang hindi maganda para sa mga batang tulad niyo ang pumunta sa ganitong lugar? Maamong sabi ni Warren sa kambal.
Ayaw namin sa'yo, Daddy. Sana hindi na lang ikaw ang naging papa namin at si Tito Ronald na lang po dahil mabait siya kay Mami. Hindi kagaya mo, pinapaiyak mo lang si Mami. Sigaw ni Alexa. At ang mga maliliit nitong kamay ay pilit na tinulak ni Warren. Napaupo naman si Warren, hindi lahat sa pagtulak sa kanya ni Alexa kundi dahil sa pagkagulantang niya sa narinig mula sa bata. Daddy? Daddy niyo ako? Halos sumurong ang pawis ni Warren sa mga nalaman. Pero wala akong mga anak, kaya paano niyo ako naging daddy? Baka nagkakamali lang kayo. Sad pa niya. Natigil si Warren sa pagsasalita nang malakas na umiyak si Alexa. Agad siyang nabahala at manghahawakan si Alexa nang itulak naman siya ni Alexis. Huwag mo nga po siyang hawakan. Hindi na ikaw ang daddy namin. Hindi bad person ang daddy namin noon dahil hindi niya kami sinasaktan. Tapos naaalala niya kami parati. Galit na sigaw sa kanya ng batang si Alexis. Napasabunot naman si Warren sa kanyang buhok. Malaking puwersa ang nagtutulak sa kanyang kausapin ng mga bata. Sa wari niya, hindi naman nagsisinungaling ang mga bata dahil nahahalata ang sari-saring lungkot sa mga mata ng kambal. Okay, ganito na lang. Alam ko at halata na galit kayo sa akin pero may itatanong lamang ako. Ako ba talaga ang daddy nyo? Mga anak ko kayo? Agresibong tumango ang dalawang bata. Napaawang ang mga labi ni Warren sa naging sagot ng mga ito. May mami kayo? At ako ang daddy nyo? Muling tanong ni Warren na tinunguan lamang ng kambal. Naaksidente ako at hindi ko manaalala ang nakaraan ko. Pero sabi ni Ate Gina, binata naman ako at walang pamilya. Kwento naman ni Warren. Mabuti na lamang ay matalino ang kambal. Sobrang lonely ni Mami dahil sa nangyaring aksidente. Bigla kang nawala tapos makikita ka lang namin na sumasayaw habang si Mami umiiyak. Galit na litanya ni Alexis kay Warren. Tapos hindi mo pa kami pinapansin. Ayaw na namin sa'yo. Hindi ko kayo maalala. Pagsasabi ng totoo ni Warren sa kambal. At ang hirap din paniwalaan ng mga sinasabi niya dahil mismo ang ate ko na ang nagsabi ng totoo. Hindi mo kami maalala? Gulat na tanong ni Alexis. Kahit si Mami, hindi mo rin po matandaan si Mami? Tsaka si Yaya Flora? Muling umiling si Warren at nagkatingin na naman ang kambal at hindi mawari kung ano ang gagawin kayong hindi sila maalala ng kanilang daddy. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo galit sa akin kasi hindi ko naman kayo makilala. Pag-amin ni Warren na mas lalong nagpaiyak kay Alexa. Narinig pa nga ni Warren ang naging usapan ng kambal. Alam ba ni Mami na hindi niya tayo maalala ni Daddy? Ayoko na ngang makitang muli si Daddy Alexis, kinalimutan niya na tayo. Ani ng batang babae. Tahan na Alexa, bumalik na lang tayo sa Jollibee. Malungkot na saad ni Alexis sa kanyang kambal. Kalilimutan ka na rin namin, kalilimutan ka na rin ni Mami dahil isa kang bad person. Muli nitong saad kay Warren na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Sa kabilang dako ay halos may matay si Flora nang malaman ng mga pinagagagawa ng kambal. Tama nga si Rosa na may kakaiba sa kambal. Palihim na sinundan ni Flora ang kambal at mas lalong nagulat nang makita ang itsura ni Warren sa kasalukuyan nitong trabaho. Teka lang po, alaga kong mga to, pasensya na po sa abala. Kagad na nilapitan ni Yaya Flora ang mga bata bago patuluyang mapalabas ng guard. Mga alaga mo? Kuryosong tanong ni Warren kay Flora. Opo, pasensya na po sa abala. Naging abala lang po ako kanina. Itong mga bata talaga na to. Nakangiwing nalibot ni Flora ang paningin at hindi pa rin makapaniwalang humantong sa ganito si Warren na ang dating tagapagmana naging macho dancer talaga. Teka lang, kung hindi mo mamasamain ay may gusto lang akong itanong. Nasabi ng mga bata kanina na ako daw ang daddy nila. Totoo ba yun? Tanong ni Warren. Nanlaki naman ang mga mata ni Flora. Hindi inasahang hindi siya makikilala ng kanyang amo maging ang kambal nito. Pero bago pa makasagot si Flora, ay si Alexis ang sumagot habang galit na nakatingin kay Warren.
Mukha po ba kaming sinungaling, Daddy? Nakakainis ka talaga. Ani ni Alexis. Siya, Alexis. Saway naman ni Flora sa batang lalaki at binalingan muli si Warren at nagsalita. Nagsasabi po ng totoong kambal, Sir Warren. Matagal ko na pong hinihintay ng mga to. Simula nung ikaw ay maaksidente. Literal, na sumakit ang ulo ni Warren sa nalaman. Kaya ay inalalayan siya ng ibang macho dancer at hindi na muna pinag-perform. Ang totoo, hindi alam ni Warren kung kanino, kina Gina na kadugo niya o sa mga kambal siya maniniwala. Magaan din naman ang loob niya sa kambal, kaya mas lalo nang nagdududa si Warren sa kanyang ate Gina. Habang ang kambal naman nakatanggap ng sermon pag uwi nila sa bahay. Sinasabi ko na nga ba, alam niyo bang delikado ang ginawa niyo kanina? At talagang kayong dalawa lang ang nagplano. Pinagkaisahan niyo ang yaya Flora niyo. Dismayadong ika pa ni Rosa sa mga anak. Habang ang kambal naman hindi natinag. Dahil para kina Alexis at Alexa ay tama naman ang ginawa nila. Pasensya na talaga, ma'am. Akala ko hindi sila aalis sa kanilang pwesto. Kagaya ng mga nakaraan, paghingi ng paumanhin ni Flora kay Rosa. Okay lang, Flora. Sadyang pareho lang talaga tayong naisahan ng mga batang to. So Alexa and Alexis, papaano nyo natuntun ang kinaroroonan ng daddy nyo? Hindi na namin siya, Daddy. Masungit na sagot ni Alexa. Napasinghap na lamang si Rosa sa katigasan ng ulo ng kambal. Narinig lang namin mula sa inyo ang patungkol kay Daddy nung may kausap ka sa phone. Mahinang sagot ni Alexis. Ma'am, mukhang may hindi ka pa po nalalaman patungkol kay Sir Warren. Sabi ni Flora, mahilaw lang na napangiti. Hindi niya po ako makilala, maging ang kambal. Nagtatanong pa to kung siya ang daddy ng kambal. Ano? Nagulantang si Rosa sa narinig. Habang ang kambal umakyat na sa kanilang kwarto, may inis pa ring nararamdaman para kay Warren. Sa kabilang banda, tinanong ni Warren ang kanyang ate Gina kung tunay bang may anak ang lalaki. Ha? Bakit mo naman itanong yan? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na single ka at walang pamilya? Kinabahan si Gina sa naging tanong ng lalaki. Akala kasi nito hindi na magtataka pa si Warren patungkol sa pagkatao niya. May mga kambal na parating umaaligid sa akin tuwing nagpa-perform ako. Anilay, ako ang daddy nila. Pag-amin ni Warren. Napainom naman ng tubig bigla si Gina at muling pinaniwala si Warren. Naku Warren, huwag ka basta-basta na lang maniwala. Marami ng mga manloloko ngayon at baka matrap ka pa sa mga bitag ng mga yan. National ID ko lang ba talaga ang naitago mo, ate? Wala bang ibang ID? Wala na, Warren. Huwag mo nang masyadong isipin pa ang mga yon. Pinagdududahan mo ba kami ng kuya mo? Mahamong tanong pa kunwari ni Gina at tumili lamang si Warren. Mabuti pa't magpahinga ka na at may performance ka pa bukas. Malalim na ang gabi at mas dumayo pa ang ilang mga kababaihan para masulyapan si Warren. Halos mabaliw na ang mga to habang sinisigaw ang pangalan ng lalaki habang si Warren ay masiglang ginagawa ang kanyang trabaho. Nabalitaan ni Warren na marami ang may gustong magpa-VIP kasama siya, ngunit ni isa wala siyang tinanggap. May nagugustuhan ka na ba sa tagapanood natin at parang may hinahanap ka kanina sa dagat ng mga babae? Nanunuksong tanong pa ng macho dancer kay Warren. Hindi ako mahilig sa mga babae. Pag-ami naman ni Warren. Dahil kung oo, baka pinatulan na niya ang mga VIP invitation sa kanya. Pero sadyang ang pagsayaw lang talaga ang kaya niyang gawin. Hinahanap ko lang ang mga kambal. Mukhang wala na sila. Dagdag pa ni Warren. Pero parang naninkip ang kanyang dibdib. Talagang wala ngayon ang mga batang yon dahil wala namang sumisigaw para ipangalandakan na isa kang bad person. Natatawang sagot na lamang ng kasama ni Warren. At isa pa, may guard na sa labas kaya siguradong bantay saradong mga tao bago makapasok dito. Hindi man gustuhin nakaramdam ng lungkot si Warren.
Sa hindi malamang dahilan, namiss ng lalaki ang sigaw ng kambal na yon at hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng kambal. Naanilay si Warren ang kanilang ama. Matapos ang performance, tumungo si Warren sa presinto at inalam ang patungkol sa kanyang aksidente. Kanyang sinabi ang lahat ng kanyang nalaman nang magtanong ang isang pulis. Kakaunti lang naman ang kaso ng car accident sa lugar na to, pero hindi namin matrace ang iyong pangalan. Natanong mo ba sa iyong ate kung na-report nila ang iyong kaso? Tanong ng isang pulis habang abala sa pagtingin sa kanyang laptop. Hindi po ako sigurado, pero hindi niyo ba talaga mahanap ang pangalan ko? Nagtatakang tanong pa ni Warren. Wala talaga iho, pero may isa kaming kaso ng car accident na walang involved na driver. Wasak na kotse na lang ang natagpuan namin. Napaisip naman si Warren at nagpaalam na lang sa mga pulis. Nang gabing yun, hindi makatulog si Rosa. Napapaisip sa mga susunod na gagawin dahil hindi makaalala si Warren. Hanggang sa pumasok sa kanyang isipan ang isang bagay at ito ay ang puntahan ng pinagtatrabahuan ni Warren at obserbahan muna ang lalaki. Pre, malaki ang kikitain mo sa mga VIP invitation. Kung pwede lang talagang ipasa ang mga yan matagal ko na sana siyang tinanggap ang kaso. Mukhang ikaw lang talaga ang gusto ng mga babae rito. Komento ng kasamahan ni Warren bago pa magsimula ang kanilang performance. Pakiramdam ko ay bawal sa akin ang tumanggap ng mga ganyan. Natatawang sagot naman ni Warren. Bakit naman? Single ka naman at walang nobya. Oo nga naman. Nasabi na lamang ni Warren sa kanyang isipan. Wala naman akong nobya at mas lalong wala naman akong anak para maging bawal sa akin ang pagtanggap ng VIP invitation. Nagsimulang tumugtog ang isang musika at nagpakita na si Warren sa mga babaeng nagkagulo nang masilayan ng lalaki. Napatingin na lamang si Warren at buong husay na ginawa ang trabaho. Nagkaroon siya ng sigla para lapitan ang ibang mga babae at halos mahimatay na lang. Ang lahat kakatili. Hinanap naman ang mga mata ni Warren ng kambal, subalit hindi niya tumatagpuan. Pagbalik ni Warren sa kanyang pwesto, nagtagpo ang tingin nila ng isang babaeng nakatayo kung saan palaging nakapwesto ang kambal. Bumaba ang tingin ni Warren sa napakaiksing dress ng babae, nahapit sa makurbang katawan nito. Lingid sa kalaman ni Warren, ang babaeng palagi niyang nakakatitigan ay si Rosa, ang ina ng kambal niya. Samantalang si Rosa hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Diyos ko naman Warren, anong trabaho ang pinasukan mo? Noon ayaw na ayaw mo ng ganitong uri ng trabaho. Bulong ni Rosa sa hangin habang pinapanood si Warren na nag-e-enjoy din sa ginagawa. Napasinghap si Rosa nang lapitan siya ng isang macho dancer at muntikan pa niya itong masampal. May mga nakatasawa na ako. Iritadong bulong pa ni Rosa sa macho dancer na dumidikit sa kanya. Bakit ka nandito kung may asawa at anak ka na pala? Nangaakit pa na tanong ng macho dancer at halos masuka naman si Rosa sa pandidiri. Si Rosa na lang ang lumayo sa lalaki at tumungo sa drinking station. Hard please? Ang naging request ni Rosa sa isang bartender. Nakikita mo ba yung pinakagwapo na macho dancer? Ilang buwan na yung nagtatrabaho dito. Pang-uusisa ni Rosa. Isa ka rin siguro sa mga gustong maka-VIP si Warren Panunuya pa ng bartender kay Rosa na walang alam sa pinagsasasabi ng bartender. VIP? Concert ba to? Nakangiwing tanong pa ni Rosa. VIP as in kayong dalawa lang ng macho dancer sa isang silid. Sagot pa ng bartender. Simula talaga nang magtrabaho siya dito ay biglang lumakas ang negosyo na to. Sad pa ng bartender. Biglang kumulo ang dugo ni Rosa nang malaman ang patungkol sa VIP na yan. Habang iniisip na tumatanggap ng mga ganoong imbitasyon si Warren, parang umiinit ang dugo ni Rosa. Buo na ang loob ni Rosa na hikayatin si Warren na umalis sa ganitong klase ng trabaho. Gagawin ito ang lahat. Maalala lamang siyang muli ni Warren. Bumalik si Rosa sa dating pwesto at muntikan ng matumba nang magkaharap sila ni Warren. Biglang uminit ang paligid
At nalula si Rosa habang tinitignan ng nobyo na walang saplot sa pangitaas at binabalot pa ng pawis ang katawan. Kanina mo pa ako tinitignan, miss. Magkakilala ba tayo? Tanong ni Warren nang minsang nagdikit ang kanilang mga muka. Habang patuloy na sumasabay sa musika ang katawan ni Warren. Hindi nakapagpigil si Rosa at nahawakan niya ang katawan ng lalaki. Sorry, hindi ko sinasadya. Pwede bang huwag kang masyadong lumapit? Nauutal pa na ani ni Rosa at napakagat na lamang ng labi. Takting katawan naman kasi yan. Papaano ko ba yan hindi mahahawakan? Ang mga kataga na yon ang bumalot sa isipan ni Rosa. Habang si Warren naman nakaramdam ng kakaiba sa babae. Dahil natural na mailap si Warren sa mga babae lalo na kapag hinahawakan siya pero sa hindi niya matukoy na dahilan ay nagustuhan niya ang haplos ni Rosa. Para siyang nakuryente at may dumaloy sa kanyang buong katawan na kuryente. So, matagal na tayong magkakilala noon pa? Kabatchmate? Tanong ni Warren pero ang naging dating kay Rosa, kinilabutan siya. Sa namamaos na tinig ni Warren, hindi niya talaga ako maalala. Sabi na lamang ni Rosa sa isipan at malungkot na bumuntong hininga. Saka sumagot, magkakilala. Nalulungkot ako. Pati pinagsamahan natin nakalimutan mo na. Nang sabihin niyo na Rosa, ay siya ring pag-ikot ni Warren kung kaya't hindi masyadong narinig ng lalaki. Hanggang sa lumipat ng pwesto si Warren at panibagong macho dancer ang lumapit sa direksyon ni Rosa. Napatingin naman si Warren sa kanila. Nagkasalubong ang makakapal na kilay ni Warren habang pinagmamasdan si Rosa. Nag-iwas na nga lang ng tingin ng lalaki nang tumingin din sa kanya si Rosa. At sa gitna ng maingay na paligid, tahimik ang mundo ni Rosa at Warren at nasa isa't isa lamang ang tingin. Ano bang problema mo, Warren? Kitang nakasampay ang t-shirt ko sa upuan tapos itatapon mo lang ang shirt sa sahig. Galit na sigaw ng isang macho dancer kay Warren. Katatapos lang ng performance at kasalukuyang nasa restroom ang performers. Nag-aalab naman ang tingin ni Warren at binalingan nito ang lalaking nagrereklamo. Isa lamang naman ang dahilan kung bakit pinagtripan ni Warren ang t-shirt nito. Ito ay dahil ang lalaking kausap niya ngayon ang nag-entertain kanina kay Rosa. Hindi man aminin ay apektado si Warren kahit na hindi niya naman maalala ang papel ng babae sa kanyang buhay. T-shirt mo pala yan. Pasensya na, sinadya ko lang. Nakangising sagot ni Warren. Umakmang susuntok ang kausap nang pigilan to ng ibang performers. Bad trip naman umuwi si Warren at hindi maalis sa kanyang isipan ng imahe ni Rosa. Noong gabing yun, napaiyak na lamang si Rosa nang makauwi siya galing sa performance ni Warren. Kaagad dumalo ang kambal at iisang tao lamang ang sinisisi ng dalawa. Mommy, magpalit na lang kasi tayo ng bagong daddy. Parati ka na lang po niyang pinapaiyak at hindi pa talaga tayo pinapansin. Oo nga po, Mommy. Nandito po si Tito Ronald kanina at hinahanap ka po niya. Gusto namin ni Alexis na kahit siya na lang po maging daddy natin. Hindi rin bad person si Tito Ronald, Mommy. Bakit ayaw mo po siyang bigyan ng chance? Saad ni Alex at Alexis habang pinupunasan ng luha ni Rosa. Niyakap ni Rosa ng sabay ang kanyang mga anak, sabay sabing, alam niyo naman na ikakasal na kami ng daddy niyo, di ba? Ang kaso na aksidente lamang siya, kaya hindi natuloy. Ngayon, ang nangyari hindi niya tayo maalala dahil naging aksidente. Hindi bad person ang daddy niyo. Pagpapaliwanag naman ni Rosa. Hindi makaalala, posible po ba yun? Nagtatakang tanong pa nga ni Alexis. Posible, nak. Kaya wag na kayong magtampo sa daddy niyo, ha? Ipag-pray na lang natin na sana gumaling na siya kaagad. Ngunit matapos sabihin yon, sabay pa ring umiling ang kambal at sinabing ayaw pa rin nila kay Warren. Walang ibang nagawa si Rosa kundi ang hayaan muna ang mga kabata. Sa ikalawang pagsali ni Rosa sa night performance ni Warren, munti ka nang magkagulo dahil sa away ni Warren at ng kasama nitong macho dancer na nakainitan din ni Warren kahapon sa dressing room. Nairita ba naman si Warren nang muling lumapit ang performer na yon kay Rosa at hinawakan pa ang buhok ng babae. Ano bang karapatan mo para magalit sa akin?
Napakarami namang ibang customer dyan ang pwede mong hawakan nang sa gayon na hindi ka na mainggit. Depensa pa ng kaaway ni Warren na macho dancer. Tigil-tigilan mo ako, Andrew. Bawal tayong humawak ng customer kung wala tayong VIP room. Hindi maipinta ang mukha ni Warren dahil sa selos na hindi naman niya maipaliwanag kung bakit. Kung wala lang si Rosa sa harapan nila ngayon, ay kasalukuyan silang inaawat. At baka napuruhan na niya si Andrew. Then, yayain ko na lang kaya siya sa VIP room. Mas lalo namang nang asar pa si Andrew. Sira ulo ka ba? Huwag mong ang dalhin ang pagiging babaero mo rito. Bulyaw pa ni Warren sa lalaking hindi rin makapaniwala sa inaasta ni Warren. Ang alam kasi nito, hindi naman interesado sa kahit ng sinong babae si Warren. Kung kaya't nabigla siya dahil naging territorial si Warren sa iisang babae. Walang iba kundi kay Rosa. Mukhang bad mood ka ngayong gabi Pagsisimula ni Rosa nang makatabi niya si Warren sa drinking station. Galit ka ba dahil sinayawan ako ng kasama mo? Nakangisipang sad nito. Ano? Bakit naman ako magagalit? Pekeng natawa si Warren, sabay lagok ng alkohol. Bakit gusto mo ba si Andrew? Natawa na lamang si Rosa dahil walang kaalam-alam si Warren na si Warren ang dahilan kung bakit yana ng babae na pumunta sa ganitong klaseng lugar. Kung hindi lang naman dahil sa lalaki hindi manonood ng kakaibang performance si Rosa. Lahat lang naman ng kanyang ginagawa ay para kay Warren lamang. Nang sa gayon, matuloy na ang kanilang kasal at mabuo na ang kanilang pamilya. Engaged na ako at ikakasal na kami ng boyfriend ko. Bakit naman ako magkakagusto sa iba? Pag-aamin naman ni Rosa. Samantalang nagiba naman ang mood ni Warren sa narinig. Hindi lubos sa kalain ng lalaking na pagmamay-ari na pala ng ibang babaeng nagnakaw ng kanyang atensyon. Parang nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Kung ganoon, sambit ni Warren at lumagok ng panibagong shot bago nagpatuloy. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo at gusto mo lang maghigante? Napangisi si Rosa. Maghigante? Ang immature naman atang pakinggan. Saka nandito lang naman ako dahil hinahanap ko ang boyfriend ko. Makahulugang sabi ni Rosa at nilabanan ng nag-aalab na tingin ni Warren sa kanya at ngayon sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Napakalalim ng tinginan ng dalawa at gustong gusto niyang haplusin ang isa't isa na hindi nila magawa sapagkat pareho nilang pinipigilan ng mga sarili. Kagaya na lamang ni Warren na nag-aalinlangan ng pansinin si Rosa nang malaman na engaged na pala ang babae. Ilang araw mo nang hinahanap ang boyfriend mo rito. Bakit sa ganitong lugar? Nagtatakang tanong naman ni Warren at literal na nilibot ang tingin. Malabong may lalaking pumunta rito, maliban na lamang kung bakla to. Huwag mong sabihing bakla ang boyfriend mo. Tanong pa ni Warren. Nagpigil naman ng tawa si Rosa sa narinig. Kailan ka pa naging bakla, Warren? Pulong naman ang babae sa kanyang isipan. Hindi ako nagbibiro. Bakit dito mo hinahanap ang fiancé mo? Baka isa siya sa mga performers. Muling tanong ni Warren, gusto lang talaga masiguro na nagsasabi talaga ng totoo si Rosa at baka gumagawa lang ng palusot ang babae. Lumipas ang isang gabi, hindi mawala sa isipan ni Warren at Rosa ang naging interaksyon nila. Magang nag-time out si Rosa sa trabaho bilang assistant manager para mas mapaghandaan niya ang muling pakikisalamuha niya kay Warren. Bagay na hindi niya pinaalam sa kambal at baka pagbawalan pa siya ng mga tong umalis sa bahay. Ngunit nanlumo si Rosa nang hindi niya namataan si Warren sa stage. Tulala siya habang sinasayawan siya ni Andrew sa kanyang likuran. Naglaro sa isipan ni Rosa ang mga posibilidad kung bakit hindi kasali sa performers si Warren ngayong gabi. Akma na siyang tatayo nang biglang lumayo si Andrew sa kanya at nakaramdam ng pamilyar na presensya. Paglingon ni Rosa, nagtagpo ang ilong nila ni Warren. Ilang minuto lang ako na late pero nilalandi ka na ng iba. Sa napapaus na boses ni Warren. Ano ba talagang relasyon natin noon? At ganito kalakas ang epekto mo sa akin? Sad pa ni Warren. Palaisipan talaga kay Warren ang katotohanang parati siyang naaakit ni Rosa. Natural na sa kanyang pagiging mailap
sa mga babae ngunit pagdating kay Rosa ay tila ibang tao na siya. Tunay ngang hindi man maalala ni Warren ang papel niya sa buhay ni Rosa, nakakaalala naman ang puso't katawan ng lalaki. Bakit ka na late? May pinuntahan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Rosa sa lalaki. At bakit ka naman nandito ngayon? Hinahanap mo pa rin ba ang nobyo mo sa ganitong klaseng lugar? Nakakalokong tanong ni Warren. Hindi nakasagot si Rosa habang si Warren ay gustong bigyan ng leksyon si Andrew sa paglapit nito kay Rosa. Na-late lamang si Warren dahil kanina ay bumalik to sa presinto at inansikaso ang kanyang kaso. Gumapang ang mga daliri ni Warren sa likod ng babae at halos makapusan nang hininga si Rosa sa ginawa ng lalaki. Buo na ang loob ni Rosa na sabihin kay Warren ang lahat. Hindi bale nang hindi siya paniwalaan ng lalaki. Gusto lang talagang sumubok ni Rosa. Naalala mo ba yung sinabi kong hinahanap ko ang nobyo ko rito? Sa may hinang bulong ni Rosa at muling nagtagpo ang ilong ng dalawa nang inilapit ng lalaki ang kanyang mukha kay Rosa. Ikaw ang tinutukoy ko, Warren. Alam kong hindi mo ako nakikilala. Kami ng mga anak mo pero gusto ko lamang sabihin sa'yo na girlfriend mo ko at ikakasal na sana tayo kung hindi lang nangyari ang aksidente. Kaya please, tulungan mo ang sarili mong makaalala. Hindi nakagalaw si Warren at pakiramdam niya'y napako ang kanyang mga paa sa sahig. Hirap na hirap siyang paniwalaan. Ang babae subalit hindi niya rin naman to kayang baliwalain. Ang katawan ng mismo ni Warren ang nagsasabing bigyan ng pagkakataong magsalita, si Rosa. May anak tayong kambal at nabalitaan ko na parating nandito ang mga yun noon. Yun ay para makita ka. May pagtatampo man sa kanilang puso ay gusto ka pa rin nilang makita. Kilala ko sila. Nakaawang lang ang mga labi ni Warren. Pinoprosesong mga narinig mula kay Rosa. Hinanap ka namin, Warren, pero tanging sasakyan mo lang ang na-recover at hindi ka matunto ng mga pulis. Alalang-alala kami sa iyo. Hindi mapigilan ni Rosa ang hindi maging emosyonal, lalo na't nakikita niya sa mga mata ni Warren na nalilitong lalaki at hindi lubusang pinagkakatiwala ng mga salita ng babae. Pero ang sabi ni Ate Gina ay binata ako at walang pamilya. Ganon din ang naging kwento ni Kuya Berno. Pagbabahagi naman ni Warren. Kumunot naman ang noo ni Rosa. Ate Gina? Kuya Berno? Sa pagkakaalam ko ay nag-iisa lamang na anak ng mga magulang mo ikaw, Warren. Kaya nga ikaw lamang ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ng pamilya nyo at hindi ka dapat nagiging macho dancer dito. Bumilis ang naging paghinga ni Warren at bumalik sa isipan niya lahat ng sinabi ni Gina at Berno. Kung okay lang sa'yo, samahan mo ko pa uwi dahil may ipapakita rin ako sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, Warren. Alam kong nararamdaman mo na magaan ang loob mo sa akin. Dahil hindi mo man ako maalala, tiyak nakikilala naman ako ng iyong puso. Kaya pakiusap, samahan mo ko sa pag-uwi. Habang nasa biyahe, hindi nagkausap ang dalawa sa pagkatabalang mga to sa kanilang mga iniisip. Gumaan ang bigat ng dibdib ni Rosa dahil sa wakas, nasabi niya na rin kay Warren ng totoo. Habang si Warren naman ay mabigat ang dibdib. Kahit ito ang nagmamaneho ng sasakyang pagmamay-ari nilang dalawa, hindi na makapaghintay na malaman ang katotohanan. Pasensya ka na. Mukhang mahimbing nang natutulog ang kambal. Sabi ni Rosa nang makarating na sila sa kanilang destinasyon. Paniguradong naglalaro sila kasama ang Tito Ronald nila. Kanina kaya napagod ng ganito. Tito? Kapatid mo? Pagtatanong pa ni Warren. Napangiti lamang si Rosa. Only child lang din ako, Warren. Best friend ko naman si Ronald. Malapit ang loob ng bata sa kanya. Sumimangot naman si Warren dahil pagdating sa kanya, iritado ang kambal. Sinundan naman ni Warren ang daliri ni Rosa nang may ituro ang babae at sabay sabing, nakikita mo ba ang malaking picture frame na yan? Tinake natin yan sa Hong Kong noong 5 kaarawan ng kambal. Mabibigat ang hakbang ang napakawala ni Warren habang nilalapitan ang malaking litrato. Sa litrato masayang nagyayakapan sina Rosa, Warren at ang kambal. Pumatak ang mga luha ni Warren nang nakaramdam ng grabeng kirot sa dibdib habang dismayado sa sarili dahil hindi pa rin maalala ng kanyang utak ang totoo.
protektahan na Warren. Hindi mo naman kailangan maalala ang lahat sa isang bagsakan lamang. You need time. Kaya naman naming maghintay hanggang hindi natuloy ni Rosa ang kanyang sinasabi nang hilain siya ni Warren palapit sa katawan at hinalikan. Napakapit si Rosa sa leg ni Warren habang tumutugon sa malalim na halik ni Warren. Hindi na kailangan ni Warren ng iba pang eksplanasyon. Sapat na ang ideyang kakaibang nararamdaman niyang koneksyon kay Rosa. Akmang gagapang sa pinakadulong dress ang kanyang kamay nang isang sigaw ng batang nagpahiwalay sa kanila. Mommy! Bakit nandito si Daddy? Hindi po ba sinabi ni Alexis na ayaw po namin sa kanya? Anak, pagtawag ni Warren sa batang babae habang naluluha ang mga mata. Samantalang inirapan lang siya ng bata. Alexa, hindi mo ba namimiss ang daddy mo? Hindi ba sinabihan ko na kayo na huwag magtanim, naggalit at huwag magtampo dahil wala namang kasalanan ng daddy nyo? Sinubukan na paamuhin ni Rosa ang anak subalit hindi pa rin nagpapatinag ang bata. Tito Ronald is better kasi nakikipaglaro siya sa amin, Mommy. Pagmamaktol ulit ng bata. Napatingin naman si Warren kay Rosa at nakaramdam ng matinding awa sa pinagdaraanan ng babae. Natawa lang naman si Rosa sa reaksyon ni Warren at hinaplos ang magkabilang pisngin ng lalaki. Ano ka ba, Warren? Huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi rin naging madali ang pinagdaanan mo. I'm sorry dahil wala ako sa tabi mo ng panahon na nagpapagaling ka. Ani ni Rosa. Noong gabing yun ay pinaalam ni Alexa sa kambal niyang si Alexis ang patungkol sa pagbabalik ng kanilang daddy. At napagkasundoan ng dalawa na hindi kay ibiganin si Warren bilang kabayaran sa araw nitong pagkawala at para mapatunayan ng lalaki kung hanggang kailan ang kaya niyang gawin para bumawi sa kanila. Samantalang sina Warren at Rosa magkatabing natulog. Noong gabing yun pakiramdam ni Warren, buo na siya. Bagay na hindi niya naramdaman sa piling ni Gina at Berno. Kinabukasan ay bumalik si Warren sa bahay ni Gina at pilit na pinapakalma ang sarili. Pinaniwalaan niyo ko. Pinaniwalaan ko kayo dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero ginawa niyo ako. Natanga at napalayo ako sa pamilya ko. Hindi mapigilan ni Warren ang hindi sumigaw. Sa laki ng atraso ng mag-asawa, gusto na lamang magwala ni Warren. Napayo ko naman ang mag-asawa na sina Gina. Warren, patawarin mo sana kami. Wala kaming ibang nakikitang solusyon para kumita ng mas malaki, kaya nagawa naming lokohin ka. Napasinghap na lamang si Warren. Hindi niya alam kung bakit kailangan gawin yon. Napagdesisyonan na wag na lang kasuhan ng mag-asawa. Kanya na lamang binalaan ng mag-asawa na wag nang mambiktima pa ng ibang tao at magbagong buhay na. Wag niyo na rin akong guguluhin muli. Muling paalala ni Warren sa mag-asawa ngayon lang nakaramdam ng kahihiyan sa ginawa. Tahimik na lang na humiling si Warren na sana'y wag na talagang ulitin ng mag-asawa sa ibang tao ang ginawa nila kay Warren. Naway magbago na ang mga to. Grabe, hindi ko ata makakalimutan na minsan ka nang naging macho dancer. Pangasa ni Rosa kay Warren nang sabay silang magtanghalian kasabay ang mga batang kanina pa walang imik. Nanlumo naman si Warren at ngayon lang nahiya sa naging trabaho. Batid ng lalaki na wala namang masama sa pagiging macho dancer, pero sa tuwing naaalala nito na minsan siyang napanood ni Rosa, ay bigla na lamang siyang nagsisisi. At hinarap niya ang ganoong trabaho. Nasa harapan po tayo ng pagkain. Pwede po bang quiet lang tayo? Masungit na saway naman ni Alexa. Masama ang tingin kay Warren. Oo nga, tama si Alexa. Hindi magandang nag-iingay tayo sa harap ng table. Sabat naman ang batang lalaki. Hindi naman halatang ayaw nila sa akin, oh. Nakangiwing tanong pa ni Warren kay Rosa. Sigurado siyang magiging pahirapan sa kanya ang paamuhin ng kambal. Kasabay ng pagtawa ni Rosa ay ang pagdating ng isang bisita. Tito Ronald! Sabay na sumalubong pa ang kambal kay Ronald, ang best friend ni Rosa. Si Ronald ay maraming dalang pagkain at laruan ng mga bata at nakaagad nagustuhan ng dalawa.
Habang si Warren naman nakaramdam ng kung anong sa presensya ng lalaki. Sa tingin ni Warren, ay kailangan niyang makipagkompetensya sa lalaki para makuha muli ang loob ng kambal. Warren, eto nga pala si Ronald ang best friend ko. Pagpapakilala ni Rosa. Hindi napigilan ni Rosa ang sarili na hindi matawa sa reaksyon ni Warren. Tila kasi nabagsakan ng langit at lupa ang lalaki habang pinagmamasdan ng kambal na masaya sa presensya ni Ronald. Huwag ka mag-alala. Babalik rin sa dati ang lahat. Kailangan lang ng mga bata ng panahon para bumalik ang loob sa'yo. Kailangan mo lang kunin ulit ang tiwala nila. Tanging sabi ni Rosa kay Warren. Nakausap mo na ba ang mag-asawang kumupkop sa'yo? Sasampahan mo ba sila ng kaso? Hindi na. Itutuon ko na lang ang atensyon ko sa inyo. Lalo na't ilang buwan akong nawala. Gusto kong bumawi. Matigil sa pagsasalita si Warren nang makulit na lumapit si Alexis kay Rosa. Mommy, play kami ulit ni Tito Ronald sa playground. Pwede mo po ba kaming ipaghanda ng snack, pretty please? Nagpa-cute ang batang si Alexis at hindi naman makahindi si Rosa sa pagiging malambing ng anak. Play? Pwede ko ba kayong samahan? Maganda rin ako magkalaro. Lumuhod si Warren upang magpantay ang mata nila ni Alexis. Tila pinipiga naman ang dibdib ni Rosa habang pinagmamasdan ng kanyang magama sa dalawang dahilan. Ito ay dahil sobrang nagagalak ang kanyang puso sa katotohanang muli na silang magkakasamang apat. Sa kabila ay naaawa din ang babae kay Warren kung kaya lamang kontrolin ni Rosa ang isipan ng kambal. Matagal niya na talagang ginawa. 3 players lang ang kailangan po eh. Malamig na sambit lamang ni Alexis at tinalikuran ang nakaluhod na si Warren. Kaagad dinaluhan ni Rosa ang lalaki at inalalayan na pagtayo. Tara na, magpa-check up na lang tayo, Warren. Kailangan mong ma-regular na mamonitor ang sarili para mabilis kang makaalala. Pangihikayat na lamang ni Rosa kay Warren. Napag-alaman ni na Rosa at Warren na medyo matatagalan pa ang recovery ni Warren dahil sa tindi ng epekto ng aksidente sa ulo nito. Hindi matukoy ng doktor kung kailan pero sigurado itong aabutin pa si Warren ng ilang buwan bago maalala ang lahat. Sino bang Ronald na yon? At nakuha niya ang loob ng kambal natin? Iritadong tanong pa ni Warren habang sila ay nasa biyahe. Kaya't napakwento naman si Rosa. Long time best friend ko na si Ronald. Simula nung nasa high school pa lamang tayo. At nung araw na naaksidente ka, tumulong siya sa pagbabantay sa mga bata kung kaya't mas lalong napalapit ang loob ni na Alexis at Alexa kay Ronald. Pinagselosan mo ba siya? Manliit ang mga mata ni Rosa. Wala kasi itong ibang maisip na dahilan kung bakit hindi maipinta ang mukha ni Warren ngayon. Sa kabilang banda, naiintindihan naman ni Rosa ang nararamdaman ni Warren. Bakit ko naman pagseselosan ng pangit na yon? Naiinis na litanya ni Warren. Naiinis lang ako at mukhang inaagaw niya ang kambal sa atin. Mabait si Ronald, Warren. Palagi nga kayong magkausap noon eh, pareho kasi kayong graduate ang business major kaya nagkakasundo rin kayo sa maraming bagay. Napairap lang si Warren sa kawalan. Nasusuka habang iniisip na minsan rin silang nagkasundo ni Ronald. Sa gitna ng biyahe ay nag-vibrate ang cellphone ni Rosa. Kaya't sinagot ng babae ang caller. Hello po? Pagbatin ni Rosa, ngunit matapos marinig ang ibinalita ng isang detective, nagulat ang kanyang buong pagkatao. Ano? Officer, baka nagkakamali ka lang. Hindi ko maisip na magagawa niya ang ganung bagay. Pwede niyo po bang i-double check? Nag-alala naman si Warren sa paraan ng pagkabigla ni Rosa. Halata kasing nakatanggap ng hindi kaaya-ayang balitang babae. Pawisan si Rosa matapos si End ang tawag. Napatingin siya kay Warren habang nanlalaki ang mga mata. Anong sabi ng caller? Hindi ko akalain na magagawa niya sa atin to. Pinagkatiwalaan ko siya. Punong-puno ng pagkadismaya ang galit at sistema ni Rosa. I'm so sorry, Warren. Kung alam ko lang na pinlano niya pala ang lahat, baka naiwasan mo pa ang aksidente.
Saad pa nito? Anong ibig mong sabihin? Nalilito na tanong ni Warren, kaya't ibinahagi ni Rosa ang totoo. Napagalaman ng detective ni Rosa na si Ronald pala ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan ang naging pasimuno ng nangyaring aksidente. Na matagal na palang may gusto si Ronald kay Rosa, kung kaya't ginawa nito ang lahat, hindi lamang matuloy ang kasal ni Warren at Rosa. Sadyang napakalinis lang talaga gumalaw ni Ronald kaya magtagumpay ito sa kanyang plano. Dagdagan pa ang katotohanan na pinagkakatiwalaan ni Rosa si Ronald na parang isang tunay na kadugo. Nanginginig ang mga kamay ni Rosa habang dinadaya lang numero ni Flora. Flora, nasaan ang mga kambal? Naglalaro pa rin ba sila nila Ronald? Ngayon lang namin nalaman ng totoo na si Ronald palang may kagagawan kaya nalagay sa peligro ang buhay ni Warren. Hindi yun isang aksidente. Kagagawan ni Ronald ang lahat. Alexis? Dali-daling tawag naman ni Flora sa kambal sa playground habang pinapaalam sa pulis ang nangyari. Okay lang ba kayo? Tanong ni Flora nang mayakap na nito ang kambal. Ano nangyayari? Maang-maangan pa? Natanong ni Ronald. Walang yaka? Nagtiwala ang buong pamilya sa'yo tapos ito lamang ang isusukli mo? Papaano mo nagawang ilagay sa panganib ang buhay ni Sir Warren? Sa ginawa mo ay muntikan nang lumaki nang walang tatay ang mga alaga ko. Yaya Flora? Bulong ng batang si Alexis habang namamasa pa ang mga mata sa nalaman. Napatingin ang lahat sa bagong dating na sina Warren at Rosa. Nag-aalab sa galit ang babae at kagad na sinugod si Ronald at pinagsasampal. Binalot naman ng may ingay na iyak ang kambal. Dahil dito, kaagad tumakbo patungo kay Warren. Daddy, humihingi po kami ng tawad ni Alexa. Love mo pa rin po ba kami kahit pinagtulungan ka po namin? Nag-aalalang tanong ni Alexis at niyakap ng mahigpit si Warren. Lumuhod naman si Warren at tinapik ang batang lalaki. Wala namang maalala si Warren patungkol sa mga kambal. Sigurado siyang anak niya ang mga to, kung kaya't sisikapin niyang maalala ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang pinagmamasdan ni Warren ang mga bata, ay may napagtanto ang lalaki na ang buhay hindi lamang nagbabase sa kung ano ang dinidikta ng utak. Dahil sa maraming pagkakataon ay mas nakakaalala ang puso at mas alam nito kung ano ang tama. Kailan ko ba kayo hindi minahal? Ang naging madamdamin na pagsagot ni Warren sa mga bata. Nabunutan ng tinik si Rosa nang dumating ang mga pulis at inaresto si Ronald. Gagawin ng babaeng lahat mabulok lamang si Ronald sa kulungan at mabayaran ang mga ginawang kasamaan. Habang ang mga bata ay sising-sisi pa rin sa ginawa, kung kaya't parati nitong dumidikit kay Warren at panayang hingi ng tawad. Hindi naman maintindihan ng mga to ang katotohanan na hindi sila kayang tiisin ni Warren. Daddy, Mommy, kailan po matutuloy ang kasal? Excited na tanong ni Alexa. Ang batang babae karga-garga ni Warren. Akala ko ba ayaw niyo nang maging daddy ang daddy Warren niyo? Nanuniyang tanong pa ni Rosa. Joke lang po yun. Mommy, hindi namin alam na si Tito Ronald po pala ang bad person dito. Isa siyang villain sa love story niya ni Daddy. Masiglang sambit ni Alexis habang nililigpit ang mga laruan niyang sasakyan. Nagkatinginan naman sina Warren at Rosa. Hindi man magbitaw ng salita, nagkakasundo na ang kanilang mga mata na iisa lamang ang sinisigaw. Gusto nilang pareho na ituloy ang kasal sa lalong madaling panahon na siyang ginawa naman nila kaagad. Matapos ngang makulong ni Ronald, makalipas ang ilang buwan na preparasyon, ay natuloy na rin sa wakas ang kanilang kasal at sobrang saya ng mga kambal at ngayon mas okay na nga sila. Hindi na importante kay Warren na hindi pa siya tuluyang nakakaalala. Ang mahalaga, masaya ang kanyang puso kasama ang mga taong kapiling niya ngayon at nararamdaman niya na sila talaga ang totoong mahal niya. Makalipas naman ang ilang buwan, sa wakas bumalik din naman ang buong alaala ni Warren. Dahil hindi sila tumigil
sa pagdarasal at ginawa nila ang lahat ng pwedeng gawin para bumalik ang alaala niya. Walang mapagsidla ng saya at kakontentuhan na kanilang nararamdaman ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Warren at Rosa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Shoutout po sa mga sumusunod. Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbeth, Marlilyn Lin Lee, Iza Lentoco, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamura, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakana, Juliet Kaday, Bibi Ivadoy, Mary Ann Tamashiro, Reynaldo, Nuraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Cherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blasa, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Marial Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Liova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Anisha Jacob, Judy Quilates, Lucia Baldo, Rosemary Palaganas, Rosemary de los Santos, Emma Vison, Flordette, Merlilyn, Emily Borak, Daisy Blasa, Mesbeth Hanaban, Maylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vence, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Novares, Lin Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta,
Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangeline, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.